Conference Committee report. Ito yung pundasyon, ito yung basihan para maging enrolled bill yung tinatawag nating GAB. So from Bicameral Conference Committee report, it will now transition into GAB, yung General Appropriations Bill. It is just a bill. It will be sent to the office of the President. It's now up to the President to sign it or not to sign it. If he signs it, then it will become, the GAB will transition into GAA, yung General Appropriations Act. Batas na siya. Kung hindi niya pipirmahan, GAB uli yun. Ang problema nga natin, punong-puno ng blanco itong Bicameral Conference Committee report. And, I'm not in the business of arguing, but just to straighten the records na sinasabing ito'y politika, nagsisinungaling yung nagsasalitang yan. I agree, there is an omnibus motion. Pero hindi naman mga stupidong Pilipino para hindi maunawaan kung ano linalaman ng omnibus motion. Ang sabi sa omnibus motion ay maaari lamang yung technical staff nila ay authorized to effect correction of typographical, isa, grammatical, pangalawa, and printing errors. Paano naging typographical ang blanco? Paano naging typographical ang blanco? Ang typographical, ang grammatical, at ang correction of mere printing errors does not involve the exercise of discretion. Saan ang halaga rito? Huwag tayo namang masyadong gawin bobo nung kongresistang nagsasalita na ito'y typographical or mere clerical or printing error. Diba? There is a clear abandonment of a very solemn and sacred duty to safeguard the people's money. Inabandonan ninyo eh. Kaya nga tayo nagsasabi, this is immoral, this is unconstitutional, and ito'y nangyari, I think, sa kauna-unahang pagkakataon. Talagang with impunity na, yung pambubutol sa ating mga Pilipino. That's why we have decided to bring the matter to the Supreme Court, being the last bastion where rights will be settled and controversies may be heard. Sir, even if sinasabi na po, dinidismiss ng Senate and even Kimbo, na why would they not dismiss it? They're the one who did this immoral and illegal thing. Ang tanong mo sa kanila, Marian, sino naglagay ng figure? Dahil sa budget cycle, sa budget process, pag aprobado na, ratipikado, pirmado, tapos na. Wala nang gagawin kundi printing. Wala na. Bawal mag-erase, bawal magdagdag, bawas printing na lang. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Kaya nga ang tanong ko, saan nangyari yung pagpupuno ng patlang? Sa Kongreso ba, sa mababang kapulungan, sa Senado o sa Malacanang? At ano bang kasarian ng taong yan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Yun ang dapat nilang sagutin. Sir, will you also be filing this falsification to criminal charges na falsification of legislative documents? The lawyers are already at it. They're studying, and if there's a need to file, we'll file soonest. But if we have to identify first who the culprits may be, then we have to wait. But kailangan may managot. Dahil 6.325 trillion pesos ito. Ito ang dapat pag-usapan. Ito yung dapat ikagalit ng mamamayang Pilipino. Alam ninyo, I will be having an interview tonight, pero nag-i-interview na rin kayo. Tanungin ninyo, yung mga barangay kagawad, mas magagaling pa silang mag-budget sa mga congressmen na yan. Sa sangguniang pang-barangay, sa sangguniang ng munisipyo, sa sangguniang pang-lungsod, at sa sangguniang pang-probinsya, bawal kang magpasa ng budget na blanco. Walang pwedeng magpasa ng budget na blanco. Sinungaling, yung mangbabatas na yan. Sir, do you have any idea, may computation na po ba kayo how much of that 28 blank items yung tingin niyo po umabot ng hundreds of billions ba ito na lumabas? Well, it will run up to hundreds of billions of pesos. Kasi nga, kagaya niyan,
After the acronym NIA, delete the amount in figures, 75 billion and replace with blank. O basta tambasihan natin yung pinadidelete, 74 billion. Yung isa, 889 million. Yung isa, 104 billion. O idaang billion na to. Ang tanong doon, lagi kong tinatanong, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus blank, 6.325 trillion. Apakagaling naman mag-compute ng mga ito. Thank you. I will ask na some of my friends po dito na gusto pa po magtanong. Attorney, papasoundbite ko na lang din po kung ano po yung buong 2025 GAA po ba yung gusto nyo pong ipa-TRO? And papaano po? Yes, we are moving for the setting aside and the declaration of unconstitutionality of the entire 2025 budget because we believe that this is a fruit of the poisonous process. Fruit of the poisonous process. Malalaso ng mamamayang Pilipino pag ipinagpatuloy natin itong illegal, immoral, unconstitutional 2025 budget. Kung sakali naman pong pagbigyan ng Korte Suprema yung hiling nyo pong TRO on the 2025 GAA, paano po nito maapektuhan yun pong operasyon ng pamahalaan at mga serbisyong ipinagkakalob sa publiko? Wala, babalik lang tayo doon sa reenacted budget. At this is the first time because these horrible members of the Bicameral Conference Committee report have charted on, have rather strayed into uncharted waters. At kung ano ang magiging kautusan ng Korte Suprema, we can only intellectually surmise na doon tayo mag-operate ang gobyerno under a reenacted budget. Hindi titigil ang operasyon ng gobyerno. Hindi magsasara ang opisina ng gobyerno. Tuloy ang sahod ng ating mga manggagawa sa gobyerno. Ang matitigil lamang ay yung political spending na linalaman itong 2025 budget. Doon sila takot. Mabibinbin yung kanilang ayuda, yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang mga pork barrel projects and pork barrel funds. Yun sila natatakot pag ito'y na-TRO at pinatigil ng Korte Suprema. Other than that, tuloy yung operasyon ng gobyerno. Opo, Attorney Rodriguez, yun po yung argument nyo, pero yung argument po ng mga nandito sa Kamara, kaya daw po nyo ipinupush na ma-TRO itong budget, ay para magkaroon nga ng reenacted budget at pag may reenacted budget, balik sa 2 billion pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Wala, kalukuhan na yan, Rosalie. Alam mo naman din kalukuhan yun. Magsusurvive ang Office of the Vice President, although I do not have any authority to speak on behalf of the Office of the Vice President. Let me be clear on that. But tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila, na binubudol ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Anong 2 billion? Ito, daang bilyon eh. Ha? Hindi natin pag-usapan. Anong 2 billion? Huwag tayong lokohin. At huwag niyong sakyan yung panloloko. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Ito'y lantaran na ito eh. Would you expect that in the coming days there will be moves to deviate or divert the issue po? Absolutely. Absolutely. Hindi sila makakawala dito sapagkat nahuli at hindi biro ito. 6.325 trillion tapos ganito lang ang pagpasa, blanco. Ulitin ko, daig pa kayo. Nung mga barangay sa far-flung areas of our country, they know how to pass a proper budget. Walang blanco. Dahil ultimo 1 sentimo ina-account sa gobyerno. Huwag nila tayong lokohin. Sinungaling yung kongresistang yan. Kawawa yung lungsod kung saan siya kumakandidato. Mauubos ang pera ng Marikina pag